kailangan ba talaga natin ng declaration ng emergency para makakuha ng murang bigas? Magtanong nga tayo mismo sa Department of Agriculture. Si Asek Arnel de Mesa, nasa linya natin. Asek, magandang morning! Ay, magandang morning, Ka Jerry and Ka Tunding. Opo. Sa pambungad ho namin kanina may binabanggit kami na may binasa kaming kailangan ng emergency declaration ito ng ang top story kumbachero ng mga dyaryo. Ito, ayan, Tribune. Ano nakalagay? BA weighs rice crisis call. Tapos itong DA. Ayan, sa Manila Standard, DA backs food security emergency declaration. Puro Ayan, kayo top story. Asek, sa Philippine Star, government may declare food security emergency. Ano po ibig sabihin nito, Asek? Actually, Ka Jerry, Ka Tunding, itong posibleng deklarasyon ng food security emergency, naka-anchor talaga doon sa pangangailangan na ang National Food Authority ay maglabas ng stock niya dahil alam natin nung nakaraang taon, yung dalawang seasons, wet and dry, ay nakapamili ang NFA ng 300,000 metric tons o katumbas na 6 million bags. At dahil palapit na uli yung anihan natin para sa dry season, ay kailangan natin maglabas ng stocks ang NFA para makapamili nga uli. At ayon na rin sa itong Section 6 ng bagong amyenda dito sa Rice Tarification Law, ang kinakailangan munang magdeklara ng food security emergency para ang NFA ay makapaglabas ng bigas sa mga lokal na pamahalaan, PSWD at ibang ahensya outside of the requirements ng calamity relief efforts. So, in other words, pwede po bang magbenta na ang NFA? Pwede na magbenta katunying ang NFA, pero again, limitado pa rin yung itinatakda ng batas. At pwede lang siya magbenta muli doon sa Kadiwa, sa DSWD, at sa mga lokal na pamahalaan. Hindi pa rin ho sa mga palengke, Asek? Bawal pa rin sa mga palengke, directly sa mga pamilihan. Kaya ang pakiusap, kahapon actually na nagpulong si Secretary at kasama ang Metro Manila Council na hinihimok nga ang mga lokal na pamahalaan, ang mga mayors, na bumili at itinakda ng NFA ang presyo sa 36 pesos per kilo yung benta at hinihikayat din ng mga LGUs na magpatong lamang ng 2 piso para maibenta nila maximum at 38 pesos per kilo yung bigas ng NFA. Yun. So LGUs pala, kailangang maglabas ho ng pondo ang LGU. Kumbaga pambili ng bigas tsaka nila ibebenta kahit na tubuan ng 2 piso. Tama yan. At inaasahan naman by siguro by early March or late February, kaya pang ibaba ng NFA yun at 33 pesos per kilo para maibenta naman nila maximum at 35 pesos per kilo. So, ang nakikita po ba natin dito, ang mga LGU ang magtitinda ng bigas? Parang ganun Yun ang posibleng tingnan ng DA, pero yun nga, outside of the mandate ng DA, pag naibenta na yan sa LGUs, of course, ang may karapatan na kung paano ibenta o dispose ng LGU, yung nabili nila na bigas, nasa kanila na yan. Hindi po ba total naman food emergency ang pag-uusapan? By the way, sino po ang magde-declare ng food emergency? Again, ayon sa Section 6 noong amenda sa RTL, ang kalihim ng Department of Agriculture. Ang kalihim lamang. Sa level lang po ng kalihim, hindi ang presidente ng Pilipinas ang kailangan gumawa nito. But of course, sinabi ng ating kalihim kahapon, pag natanggap ng DA yung kopya ng resolution ng National Price Coordinating Council, ay kukonsultahin din ng ating kalihim ang Pangulo hinggil sa hakbangin na yan.
Opo. Maituloy ko lang po yung binabanggit ko. Imbis na sa dadaan pa, magle-layer LGU. ka pa. Oo. Magle-layer ka pa. Baka kasi Na ganun din ang end game. ang intensyon, ganun din. Halimbawa, yung LGU, bibili sa NFA. Ngayon, si LGU, magtatap ng negosyante na sila naman ang for distribution purpose. Di ganun din ang magiging ending para lang mas marami ang mga kababayan nating maka-access ng murang bigas. Why not do it directly? Ang NFA na ang magbenta mismo sa mga pwesto sa palengke, kagaya nung dati during the time na meron pong Emergency. existence ng food emergency. Ay, yun sana yung isang maganda o kaya pwede kang ibalik yung mandato ng NFA na directly maka-intervene even without the declaration. Unfortunately, dahil nga doon sa pag-amyenda sa batas, una doon sa RTL at ngayon inamyendahan uli ng 12708, wala pa rin yung direct na intervention ng NFA sa merkado, kaya hindi niya kayang gawin yan. Oo, ano. So, Ang kung ganda sana nun. Mas mura yun. mas Kasi mura. NFA na yun diretso. Wala nang layer. Oo. Pero ASEC, wala ho bang move talaga na amyendahan na ulit yung batas at payagan na, lalo na kung kung merong declaration nga ng food emergency? Yun na nga yung patuloy na panawagan ng ating kalihim at ng buong DA na ibalik sana yung dalawang original function o mandato ng NFA. Una doon sa regulatory na ma-check niya yung mga pagsunod sa mga pamilihan ng mga retailers, ma-check din yung mga warehouses, at yung iba pang regulatory function niya. Pangalawa ay mabigyan ulit sila ng pagkakataon na makapag-intervene nga o makapagbenta directly sa mga pamilihan. Sa ano na yan? After election na yan, panibagong Congress na siguro maatupag ng mga mambabatas yan. Medyo matatagalan. Pero sana nga, once and for all, magkaroon na ng sistema. Total, nakikita natin na yan ang solusyon, ASEC, di ba? Yeah, talagang nakita na solusyon talaga kasi nawalan talaga ng kapangyarihan ng NFA na maka-intervene. Lalo na kung marami siyang supply at kaya niyang ibenta na mas mura, ay sigurado makaka-apekto to sa presyuhan ng mga pamilya. Ngayon talaga wala eh. Ito, hindi po ba ang pinoproblema natin yan? Maglalagay ka ng SRP, yung maximum SRP, subukan nyo lang na may NFA rice yan. Pag hindi, kahit walang SRP niya, automatic magbabagsakan ng presyo niyan dahil walang bibili sa kanila. ASEC, di po ba? Tama yung katunying. Lalo na kung mas marami yung volume na ilalabas sa merkado. Dati, konti lang ang naipapamili ng NFA. Ngayon, talagang yung almost 100% ng target na bibili niya. Tsaka ang NFA rice ngayon hindi na NFA rice eh. Ang ganda. Ang ganda na. Totoo, nakakita ko nung kasi locally purchase yan procured ang gaganda ng bigas, ang hahaba ng butil, tapos natulungan mo pa yung magsasaka. Ang ganda ng nakakain na ba kayo recently ng NFA rice? Kasi sarap eh. Ayun, actually regular kami kumakain ng NFA rice at saka itong mga bigas na ibinibenta natin. Talagang yun ang niluluto namin sa DA. Ang sitwasyon po ba ngayon, ASEC, ang mga bodega po ng NFA ay parang puno ng bigas at palay, ganon? Tama yung katunying, punong-puno talaga ng mga bigas at palay. Yung mga bodega. At kaya kailangan talaga, kasi ang isa sa mga tinitigan natin, malapit na uli yung anihan, so kailangan talaga ma-dispose talaga itong stocks ng NFA. Tingnan mo nga naman ang problema natin. Oversupply tayo ngayon. Sobra ang NFA. Ang NFA, hindi niya ngayon ma-dispatcha dahil last year yata 600,000 bags lang yung na-dispatcha niya dahil sa yun lang ang kinailangan ng DSWD. Ay, sumasakit ang ulo natin sa problema. Nakatali ang kamay sa pagdi-dispose.
Oo. Kasi Asek, matandaan natin, Jerry Gatoning, dati sinasabi sa NFA, bakit hindi kayo namimili? oo. Ngayon naman, nung nakapamili ng uso, yan, ito naman yung panibagong Problema natin, ano ba? Parang- Palit-palitan lang din. Ano? Tapos, ang mangyayari ngayon, ang problema, babalik sa Kongreso. Oo. Ang Kongreso, busy-busy ngayon sa Quinta Market. Oo, Quinta Market. Hindi, Quinta Committee. Yeah. Quinta Committee, di panay ang kwentuhan doon. Ano kaya imbis na magkwentuhan doon, alam naman na natin yung solusyon sa problema, Oo. i-amend. Nagagawa naman nila yun. Kung naman kumbachero, kung sisertipikahan as urgent. Correct. Oo. Palagay ko yung remaining days ng Kongreso, total naman, ilalagay lang. Hindi ba, Asek, ilalagay lang naman na ibabalik lang yung kapangyarihan ng NFA, na makapagbenta. na makapagbenta. Mahirap ba yun, tingin nyo? Mahirap po ba yun, Asek? Actually, ang consensus issue dyan yung bigyan uli na kapangyarihan sa NFA na makapag-import. Actually, hindi na yun ang hinihiling ng VA. Actually, yung dalawang functions lang talaga, yung sa regulatory at saka itong market interventions. Kahit hindi na yung sa importasyon. Wag na, Oo, wag na kayo. sa pagbebenta lang. Sa pagbebenta na lang. Sa pagbebenta lang sa public market. Oh, di ho ba? So, yes, tama yan. Ito ho ba parating na rin ni Secretary kay Pangulo? Kung ano ba posisyon ng Pangulo doon? Yes, naiparating na rin ito ni Secretary at yun nga, during several committee hearings ng Quintacom, na-discuss na rin ito at napag-usapan na rin ito. And hopefully nga, magkaroon ng hakbangin para maisagawa itong proposal na ganito. Oo, kung maisa-certify as urgent, total, i-declare natin na food emergency, di ba? Mas mapapabilis ang action diyan ng ang legislation, Asek. Oh, tama 'yan kung magkaroon ng priority talaga. Pag nag-declare ng food emergency nationwide do ito, Asek. Tingnan lang namin yung Kajari, yung kopya ng resolution kung ano yung content. Hindi pa talaga namin natatanggap, so we cannot comment yet on that. Pero ano po ba yung downside? Meron ba kayong apprehension sa food emergency? Okay, magagawa ng NFA yung hindi niya nagagawa dati on a limited capacity. Pero ano po ba yung pwede namang maging negatibong epekto? May nakikita ba kayo dyan sa yung pangalan kasing food emergency? Nakakatakot eh. Parang parang kinakapos na talaga tayo ng pagkain. Parang ganun ang dating eh. Yun, Kajari, Katunying, gusto rin namin linawin yun na yung deklarasyon o posibleng deklarasyon ng food security emergency ay naka-anchor lamang doon sa isang kondisyon na itinakda uli ng batas. Kasi dalawa yung kondisyon eh. Una, kung may kakulangan ng supply. Pangalawa, kung merong extraordinary increase sa presyo ng bigas. At ayon na rin nga doon sa posibleng resolution, ang reason lamang ay dahil may extraordinary increase ng presyo. In terms of supply, wala tayong problema sa supply. Bagamat bumaba yung ating lokal na produksyon to 19.3 million metric tons last year from 20 million metric tons ng palay noong 2023. Malaki yung ating importation ng hanggang 4.78 million metric tons ng bigas. Kaya actually, sobrang dami ng bigas sa atin ngayon. Kaya wala tayong problema sa supply. Yung pangalawang condition lang, yung extraordinary increase sa presyo. Yun nga. At least klaro yun, Asek. Asek, salamat. Ay, yung kamatis pala. Kumusta na ang presyo ng kamatis? Kahapon sa pag-ikot namin sa Pasig Market, malaki na yung binaba ng presyo ng kamatis. At inasaan natin sa mga susunod na linggo ay darating na uli yung mga panibagong harvest. Kaya hopefully malaki rin yung ibababa na sa mga susunod na. May kinainan akong kantin no isang araw na yung order ako nung itlog na pula na may kamatis at sibuyas. Nung tingnan ko iisang hiwa ng kamatis, puro sibuyas yung yung nandun. Tapos pag ngayon pagka kumain ka ng kamatis Asek, sabi, wow, yayamanin. Yaman. Magkano daw po sa Pasig, Asek, yung ikot nyo kahapon?
Kahapon may nakita na kami na 140, bagamat mataas pa rin. Pero ang laki na ng ibinaba niyan from more than 300 pesos last week. So, ano pa yan? Patuloy pa rin naman nababa. Bababa na yan. Sa totoo lang, may nangyayari naman ngayon. Extraordinary lang yung 300 plus. Asek, salamat po. Thank you. Magandang umaga po. Thank you, Asek. Happy weekend. Salamat ka, Jerry, Katonying. Mabuhay kayo. Good morning. Asek Arnel de Mesa, Department of Agriculture.